Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, paktay na, dating kababata ni PBBM kumanta na, tambalisa namutla sa balitang ito. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin pakinggan at panoorin ang video ito, bago po tayo magbigay ng reaction sa video ito, eto po. Nako, si Senator Chis Escudero. Matapang. Naging matapang po mga karibin natin sa kanyang pahayag. Ano po ba ang kanyang pahayag? Eto po, tingnan natin, napakatapang po. Pero pagtitingnan mo, parang tama talaga eh. Parang tama po talaga si Senate President Chis Escudero. Chis Escudero. Pag titingnan mo talaga yung statement niya, talagang tapang at parang ang tamang-tama siya. Ba? Ito mga karibin natin. Tingnan niyo po ang sabi ni Senate President Chis Escudero. Sabi niya po dito, ganito na lang ba tayo palagi? Nako. Galit tatanggapin na lang natin pag malakas ang ulan, magbabaha at paralisado ang normal / regular na buhay natin. Nako. What happened to Build Back Better? Ano nang nangyari daw sa programa na BB, Build Back Better? Dapat sa panahong ito, di na pwede ang pwede na. At di na pwede ang dating gawi. Diba? Tama po eh. Tama po si Senator Chis Escudero dito. Sa dami ng pinagdaanan ng Pilipinas, bakit ganito pa rin? Bakit ganito pa rin ang nangyayari sa Pilipinas? Ibabalik ko sa iyo, Senator Chis Escudero. Kasi dito sa sinasabi mo, parang tama ka talaga eh. Diba? Ibabalik ko po sa iyo, Senator Chis Escudero. Bakit nga ba ganito na lang tayo palagi? Kayo po ang mga nasa posisyon. Kayo po ang may kapangyarihan para baguhin ang Pilipinas. Kung alam mo na pala, na palaging ganito ang nangyayari, total malapit ka naman sa presidente, anong ginagawa mo? Parang gusto mo pa kaming sisihin sinisisi mo ba kami, Senator Chis Escudero, kaming mga mamamayan, mga masang Pilipino? Kami po ba ang gusto mong sisihin? Or kayong mga politiko, kura politiko at ipolitiko? Parang ang ganda-ganda, parang ang tama naman talaga eh. Pero ang mali lang dito mga kababayan, isa po siya sa sinasabi niya na dapat ay gumagawa. Bakit hindi po kayo, mambabatas po kayo, legislative, di ba? Gumawa po kayo ng batas para i-execute ng presidente natin. May mga batas naman eh. Ang hirap lang siguro, baka hindi i-execute ng executive, di ba? Tama po talaga si Senator Chis Escudero. Palagi na lang eh. Napakarami na po, paulit-ulit lang ang nangyayari. Diba? Bakit ganun pa rin ang resulta? Total kayo naman mambabatas. Kayo po ang gumawa ng batas. Kasi hindi po, ang gobyerno po natin ay hindi galaw lang ng galaw eh. Diba? May mga batas po silang sinusunod at isa ka po. Senate President Chis Escudero sa gumagawa ng batas. Kaya wag mo sabihin sa amin yan. Na pala ganito na lang ba palagi? Kayo ang nandyan. Diba? At eto pa mga kababayan. Kung noong panahon ni
President Duterte, may hashtag na tama no? May hashtag na nasaan ang Pangulo tuwing may sakuna or bagyo, mga disaster, di ba? Hashtag nasaan ang Pangulo. Aba, ngayon kakaiba mga kababayan. Iba po ang kumakalat ngayon. Hashtag nasaan si BP Sara. Yung BP yung hinahanap eh. Bakit? Wala ba kayong tiwala? Ha? Sa presidente natin? At hinahanap niyo pa si Vice President Sara Duterte. Ito po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito po, official statement coming from the Office of the Vice President, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo nang manahimik na po kayo. Diba? Huwag na kayong mag-hashtag nasaan ang Pangulo. Bakit? Yung Vice President. Hashtag nasaan ang Vice President. Bakit? Nawawala ba ang Pangulo? Nawawala ba at hahanapin yung Vice President? Ito po ang statement ng Office of the Vice President, mga kababayan. The Vice President is on a personal trip, no? With her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. Aprobado naman pala ng presidente. Mga kababayan, aprobado po ng presidente. Nagkataon lang talaga. May bagyo. We thank the public for expecting privacy of her other members of the family. The timing of the trip conditioning coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of Vice President Office of the Vice President nabubulol tayo dito no? Institutionalized by the Vice President is always ready to assist families affected by calamities. Thank you. Doon po sa naghahanap sa ating Vice President. Ito, may ano po yan. May approval, no? May approval po mga kababayan coming from President. Ano kayo ngayon? Tamimi na naman kayo. Bakit nyo kasi hinahanap? May President na naman tayo. Ba? Grabe rin kayo. Nung Pangulo ang ama, hashtag nasaan ang Pangulo. Ngayong anak naman ang Vice Presidente. Hashtag nasaan ang Vice Presidente. May nag-comment tuloy, sabi, bakit nawawala ba ang Pangulo at hinahanap nyo ang Vice Presidente? Yan, bumalik tuloy sa inyo yung pinagagawa ninyo. So ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Parang ang usapin po, bakit yung video, no, yung video po ba yung magpapatunay kung peke ba o hindi yung video? Yan po ba ang magpapatunay pag peke ba yung video? Ibig sabihin, wala na po yung akusasyon kay Pangulong Marcos na siya ay gumagamit ng droga. Hindi lang po si Pangulong Duterte yung nag-akusa niyan, di ba? Pati po si dating Senador Cositing na kababata o kasama niyan lumalaki mga sa sosyalan, no, si Nicky Cositing. Yan po. Ano po yung batayan natin? Kahit yung iba sa atin ay hindi buo yung paniniwala doon sa video, iba naman po, no? Dapat malinaw po sa atin lahat na hindi po yung video. Kailan lang ba lumabas yung video? Nung 22 lang. Pero yung pagkakaalam po ng marami sa atin, talagang ang Pangulo ay yun nga, no? Ayon po kay dating Pangulong Duterte. Parang, yan, peke naman pala yung akusasyon nyo. Ganito po yung sinasabi ng mga BBM, peke naman pala yung akusasyon nyo. Alam nyo, matagal ng akusasyon kay Pangulong Marcos at matagal na rin po siyang hinahamon ni Pangulong Duterte. Di ba? So yan mga kababayan, hindi pa po Pangulo si PBBM, issue na po yan. Hindi pa nga po nangangampanya, issue na po yan eh. Di ba? Kasi sinabi na ni
President Duterte na may tatakbong adiktos. Diba? Oh, doon pa lang mga kababayan, yun na po yung ano eh. Diba? At saka, eto pa si former Senator Nicky Cositing. Ha? Nagsasabi rin na ganito nga si PBBM. Ang problema kasi mga karbi natin, hindi pa umuupo si PBBM, may issue ng ganito. Nang umupo, hindi pa rin kinaklaro sa taong bayan kung ito ba ay totoo or hindi. Tinanong siya ng media, di ba? O yung iniimbestigahan na sa PDLX at tinanong kung ano masasabi mo sa doon kay Maricel Soriano, di ba? Yung dalawa sila. Tinawanan lang, hindi rin sinagot. Anong iisipin ng taong bayan? Yeah? Kasi mga karabi natin, kayo pong mga mga Marcos loyalist yung tinatawag kayo, di ba? Suggest nyo na po kay PBBM para talaga, di ba? Mawala na po yung hinala, maling hinala kung mali man, tama kung tama man, di ba? Ng taong bayan dito kay President Bongbong Marcos Jr. I-suggest nyo na po na mag drug test or hair follicle test, di ba? Oh. Kayo na po ang mag-insist para sa kanya. Kasi na ano na eh, ha? Parang ano na kami? Tawag dito. Nakakasawa na po, di ba? Nakakasawa na po kung palaging kami po ang mag-ano. Kami mga DDS, no? Yung palaging magsasalita na mag-ano na kayo, mag-drug test. Nakakasawa rin eh. Di ba? Kayo naman kayong mga try nyo kung makinig sa inyo. Kasi, di ba? Eto, pag talagang papadrug test po si PBBM, mga kababayan, malaking ano po ito, malaking ano bang tawag dito? Malaking achievement to para sa mga loyalista. Di ba? Kayo na po ang mag-suggest, kayo na, encourage nyo po na sige na sir, Mr. President, para mawala na po yung ano ng mga taong bayan, ha? I-ano nyo na po, mag-drug test na po kayo, please, di ba? Ganon, para hindi na, nakakasawa na kasi kayo, pag puro DDS yung magsasalita, di ba? Ang drug test, hindi naman nakikinig. Mas maganda nito, kayo po, or di kaya si Senator Amy Marcos, diba? Senator Amy Marcos, kayo po na po ang mag-encourage, please. Para mawala na po yung doubt, no? Yung maling akala kung maliman ng taong bayan, diba mga kababayan? At least, malaman po ng taong bayan kung ano ang totoo. Anong malay natin? Sinungaling pala itong mga video na ito, sinungaling pala si former Senator Nicky Cositing, sinungaling pala itong si former President Rodrigo Roa Duterte, sinungaling pala itong si Agent Morales, di ba? Para sampal to sa ako DDS ako mga karbinata, alam niyo po yan. At sasabihin ko po sa inyo ng harapan, malaking sampal po ito, kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kapag pa hair follicle test po, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. Only if negative. Paano pag mag-positive? Kaya kabado rin kayo mga loyalista, di ba? Kami kabado rin kayo, baka mag-negative eh. Malamang kayo, ano rin kayo eh. Parehas lang tayo, kabado. Kapag nag-positive, tuwang-tuwa kami dyan. Kasi napatunayan na totoo. Ngayon, pag nag-negative mga kababayan, kayo naman po ang matutuwa. Kaya nga, i-encourage ninyo, di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. na mag-hair follicle test para lahat tayo makinabang. Mga karibin natin. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol sa video nito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion, reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.